Hi, ako po si Jojo Pangaligan, Rider TV. Pero na-interview ko na si Lance ni Cody na ang WPS ay comedy action. But first starters, can you give us an idea dun sa role each of you please, as starting gentleman? Hello po, magandang araw sa inyo lahat. Mukhang ngayon pa lang, gera na. Simula pa na. Dapat relax lang po. Kung ayaw natin ang gera, ay malang, simulan natin. Ay, ako po dito isa po ako spy. Spy sa isang movie dito. At boss po ako ng, hawak ako ng isang general. Hello, good afternoon. Dito sa... hi, I'm Abby Forbes. And dito sa movie na WPS, magiging role ko is something different. It's a new role para sa akin because I will be a black belter dito. So, may mga actions kayong makikita dito sa ating series. And at the same time, meron dito kasi na mangyayari na twist na parang bigla akong magiging AI dito. So, abangan nyo yun kung paano mangyayari dahil I think it's the first time na mangyayari na on-screen magkakaroon ng something na ganito sa mga series. So, please do watch and enjoy yung mga susunod na mga lalabas sa WPS. Hello everyone, this is Ayana Misola, and yung role ko po dito, iba din po siya sa mga napapanood nyo na sa Viva Max. Isa po ako sa mga defender dito, and meron po kaming connection ni Lance dito sa role, and yung role ko po is anak daw, mayaman, pero medyo Chinese culture. Thank you. Hello po, good morning, good afternoon. I'm Jerica Madrigal po. And ang role ko po dito is, isa rin po akong artificial intelligence student po kay Miss Abby po. Na kontrolado po ako ni Shifu po. Si Shifu po, tapos kontrolado ko din po yung mga online gamit po. Well, I know the part I played the role of the commander of the defenders. It's going to be exciting. Siguro, baka may mga 15 years na ako hindi umuha sa mga proyekto nito, but because of the advocacy, I feel it's an obligation also bilang Pilipino. And I get to work with my brother for the first time. Hi guys, I'm Diana Menezes and I will be his love interest in here as spy as well. My name here will be Aria. So abangan nyo dahil usually sanay na kayo makita po very diba? Pero dito iba naman. So excited ako makapakita ng ganito and excited din ako maging partner sa advocacy project kasi yan ang maganda. Kailangan natin ng awareness dito sa ating bansa. At kailangan natin i-defend ito. So, gawin natin itong maganda para may knowledge ang kung country natin, kung anong talaga nangyayari. Hindi lang yung mga, nakikita natin mga negativity sa TV, di ba? Sa mga, yan ang naging entertainment natin ngayon. Gawin naman na, bigyan natin siya ng substance. So, dito natin makikita yan. And yan. Bangan natin. Hello everyone, good afternoon. I'm Jerry Raval. And you can call me Jerry Raval. By the way, salamat po tayo sa lahat ng people. Sumuporta sa proyekto nito. At nagpapasalamat din po ako sa ating producer, Sedo. At isa po ako sa napili na maging artista sa WPS bilang Commodore.
Saka, natatypecast ko lagi sa ano eh, pagka mga advocacy team. Hindi mo ba napansin, pag advocacy team, present ako. So, yun lang po. Salamat sa inyong support. Hello, Lance Raimundo. Your role ko dito is Andrew Martinez. I'm a hacker, I'm an AI specialist, may pagka-nerd, but I'm under, of course, the supervision of si Commander played by Randy. And kung pinapanood niyo yung series on a regular basis, magkakaroon ng development sa character ko, which will be surprising. And tulad nga ng sinabi ni Ayana, our characters will have some sort of romantic connection also na ano pa, parang arrange kami ng mga grandparents namin. Second and last question ko kay Rani. Rani, ngayon na lang ulit dito mapapanood. Sabi mo na nga, ang dami mo ng pinanggihan, ano? Ano ba yung huli mong ginawa? Well, yung huli kong ginawa was a TV series also. It was mga anghel daw, walang langit. It's a long time ago. Pero there are precise reasons why I say yes to this project. Not in any order. Yung pangarap ko, day in, day out, ang partner ko sa araw-araw. We work out together every single day, and we do concerts together, but we never get something bilang artista. Look forward to that. It's my dream to work with my brother. Second of all, alam mo, si Doc ang tumawag sa'yo. It's not you don't, how can you say no to brilliant ideas and projects? Saka pag si Doc, siguradong it's wonderful. And yung winner na. Pero at yung pangatlo, alam mo, Pilipino ako eh. Kung ako lang, okay na yung buhay ko eh. Iniisip ko yung mga apo ko, mga anak ko. Kailangan tayo tumama. So, if this will be talaga the defining project na sa akin, this will be the one. So, I cannot say no. And I'm really excited to work with I've never worked with most of them, Ali many times. And those are the reasons why I said this. I will not say no to a project like this. If I have to wait another 10 years or something like this, I will wait for another 10 years. That's it. Salamat. Hi, I'm Hayden Denora, friend of Republic. May questions for Ayala. Na-mention mo nga na ibang-iba yung role mo dito. Does this mean rebranding na ito ng image mo pagbabago na ba sa I think ito po yung first project ko na wala talagang sexy role. And sobrang nag-thank you ako kay Boss Mike kasi kung hindi dahil sa kanya, siguro po, nalak na siguro, yung parang nalak, na ganun po, sa mga sexy roles. So, siya po yung nagbigay sa akin ng opportunity para mapakita ko yung sarili ko dito sa bagong branding. And masaya din po kasi, dati ko pa gusto talaga yung parang maging famous sa maayos na way. As in yung impact talaga para sa mga ka-edad ko. Ayun po. So, sa ngayon sinasabi mo, hindi ka namin nagagawa ng sexy movies. Upcoming. Sexy, siguro hindi na po mawawala sa image ko yung sexy. Pero siguro po yung... Kasi sexy ka. Opo, kasi sexy talaga ako naturally. Char. Pero yung nude. Ayun po. Hindi na siguro. Thank you, congrats. Thank you. Hello po. Good afternoon. Congratulations sa inyong project. This is a new project na kakaiba, may kabuluhan. I just want to ask yung mga girl, cast natin. Ano ko lang, parang almost all of you, comeback movie nyo to, di ba? Sila Diana, sila Ali Forbes. And why did you accept the project? Hindi kayo ba familiar kayo at what happening sa West Philippines here? Kailangan nyo mag-research para mas magampanan nyo yung role nyo. Ali. Siguro po, tinanggap ko rin yung project na to because I know Doc Mike for a long time.
And mostly lahat ng projects namin is about advocacy. Let's start kami with the climate change. And then hanggang tuloy-tuloy po. Ang dami kasi, iba si Doc Mike po eh. Mostly ng mga projects niya, para po talaga sa Pilipino, awareness po siya. So nung sinabi niya sa akin na it's about West Philippine Sea, na tayo mga Pilipino, kailangan lumaban tayo kung tayo mapapaapi. And he's thinking of a series na gagawin para doon, hindi na po ako nag-hesitate. Parang sabi ko rin, as a beauty queen din, parang ito yung time na we should stand up on our own. Huwag tayong, siguro in our small little way as an artist, ito yung pag-support namin sa laban ng mga Pilipino. Di ba po? And I'm really honored to be part of this project ko na West Philippine Sea. Doon naman po sa sinasabi kong kailangan po namin mag-research about kung ano pa ang nangyayari. Yes po. Kasi siguro yung nakikita po natin sa news na everyday na may minsan may nangyayari, may nagbabarilan, may naputulan ng kamay, merong nagbabaga ang mga boats. Siguro yun lang po ay ilan lamang sa mga totoong nangyayari. So with this project po, with the research po ng ating mga sa team po, siguro mas mapapakita namin kung ano ba talaga ang nangyayari sa mga tropa natin doon na nangangailangan po ng suporta natin. Kasi napakahirap po na nasa gitna ka ng karagatan, tapos nakikipaglaban ka. Pero pagkakalaman mo na may mga Pilipino, may mga katulad ng natin ng mga artists, na kahit pa paano gumagawa ng little ways po para mapalakas ang loob mo. Di ba, sino pa naman po ang tatakbi sa mga ganitong project. So, thank you po. Thank you. Ayan. Did you research, kumbaga, are you familiar ka ba dito sa nangyayaring West Philippine Sea? And then, nag-research ka ba para mas makampanya? Siguro lahat naman po tayo aware sa nangyayari ngayon sa West Philippines. Pero kagaya nga po nung sinabi ni Boss Manila, parang hindi lahat, yung parang may mga untold na kwento, hindi lahat sinasabi sa media. So, para sa akin, sobrang okay ng opportunity talaga na maging part ng project na to kasi po di ba series siya. So, habang nag-e-air yung teleserye, siguro nagiging awake din yung mga kababayan natin na nanonood. Kahit sabihin natin na fiction siya, parang mamumula talaga yung mata nila sa totoong nangyayari sa Philippines. Sa akin po, kailangan ko talaga mag-research po talaga kasi isa po akong AI dito. So, kailangan po, marami po akong alam tungkol dun sa kung ano po yung nangyayari talaga. And kailangan, maraming opportunity rin po sa akin kasi mas ma-open po yung mind ko kung ano po yung talaga yung totoong nangyayari sa Philippines and sa China. Yun na po. Diana, when was the last time you did a movie? I'm still shooting a movie with Sina, movie namin ni Lance. We're still shooting, we're finishing the movie very soon. I don't know if I would consider it a comeback. Sa title pa lang, na-excite na ako, West Philippine Sea. Nung narinig ko yan, sabi ko, ay, maganda to. Title pa lang. Tapos, of course, sa lahat ng roles na magagawa natin, kailangan natin mag-research ng matindi. Kasi, hindi siya pareho na kahit sino kaya gawin yun, di ba? So, kailangan talaga mag-research. You're gonna be a lawyer, you have to research on your role, or a doctor. So, dito, for sure, matinding research na yung gagawin ng lahat. Kahit may konting kaalaman na kami tungkol dito. Pero, importante naman ay may bigay natin ng impormasyon sa mga Pilipino na tama, na may puso, hindi lang yung puro balita, na nakikita natin, humanize natin yung mga tao na nandun, kung ano nangyayari. They also have feelings, they also have love. Right? And yeah, if you consider that a comeback movie, I'm thankful, or a comeback series, I'm thankful and grateful. And gawin namin ang best namin na pwede namin ibigay sa mga Pinoy. Kasi ang point dito is for us to defend our country. And I will consider myself a Filipino while doing this. Thank you, Diana. Congratulations, everyone.
Paano ko lang po sa tanong ni Alan. Ano yung realization nyo after gawin yung serye na ito? Sa ginagawa pa lang. So, ano yung challenge na encounter nyo habang ginagawa? Wala pa rin. Ayan ako. So, ayan na. Kami sa magandang tanong mo. So, ayan na. Nag-comeback ka dito. Parang, ang tagal mo nawala, pero anong nagpa-comeback sa'yo para dito? Tagal mo nawala lang po, no? Baka may taon na. Tatanong ko rin after October 1. Wow. Ayan na. Ano po yung nagpa-comeback sa akin? Oo, kasi ilang buwan ka tayo nawala. Inanak kita. Siguro po, yung nagpa-comeback sa akin sa project na ito, kasi nga po, gusto ko na po mag-change na image talaga. Before pa kami makasuhan na ni Boss Mike, di ba? Tumigil na talaga ako. And ngayon, si Boss Mike din po yung nagbigay sa amin ng opportunity para ipakita talaga namin na kaya namin na mag-change image, ganyan. And also, kasi nga po, gusto ko po talagang maging good influence sa generation natin ngayon and magkaroon ng, yung parang hindi lang basta sikat sa social media, gusto ko din yung may impact para sa future generations. So, Okay, thank you. Pwede ba ako magpagpag? Let me introduce the KSND by lawyer, Attorney Mark Valentino, abogado namin ito. Abogado ng SMNI. Siguro nakikita niyo siya sa hearing. Anyway, may lab na doon eh, pero wala natin usapan siya sa hearing. Anyway, alam niyo naman na ang kapisaran ng social media broadcasters filed cases against the A-listers, kasama si Ayana. We filed cases against mga vloggers, Tony Fowler. We filed cases against Vice Ganda. Alam niyo yan, diba? Si Attorney Mark, ang abogado namin. Now, why is it na nag-pack-in ako sa statement? When we learned that sina Ayana, sina AJ, si Angelique, si Asi, decided to more or less level up sa careers nila. Natuwa kami. Kasi ang advocacy kasi ng kapisanan ng social media broadcasters sa Pilipinas is to fight fake news online, to fight moral critique online, to fight bullying online. Okay? Nagkaroon lang ng problema because of the fact na lahat na ito ang nangyayari. Nudity, fake news, etc. Bullying happen sa tinatawag natin ng mga platforms na public. So yung mga nudity, mga lahat na ito nakapost sa Facebook. Ang problema, yung mga bata may access dyan. Kaya when we file the case against Vice Ganda, nakita niya naman na nandun yun sa noon time show nila. Tapos ang segment doon is easy plan. Ang setup doon, parang teacher, classroom, tapos yung mga bata. Tapos ginawa nila yun. That's why we file cases. Right now, wala na cases. So, nang nakita namin ito, sinayana, puso nila, siyempre, kailangan namin sila tulungan. Kailangan namin, gagawa kami ng paraan para
buksan ang opportunity para they can all go mainstream. Yung ibang kasama nila nakuna na. Nakita nyo si Angelique, Kang, she's ready with GMA7, yung Dark Rider. Black Rider. So, si Aski is already with ABC5 and still TV5. Dalawa na lang sila naiwan, Rihanna and AJ. So, sabi namin, o sige na, kung pwede, kinausap ko sila, nag-usap kami, you join us. Sinabi namin na meron kaming upgoing project na, by the way, si Rihanna was very supportive in our advocacy sa climate change. So, nagkaroon kami ng concert dito, Ayana was there on video, sinasabi niya. So, nakita namin yung puso nito. Okay. But, let us be very honest about these things. No? In their hearts, no? mga ano to mga artista. Pag ikaw tunay na artista, kahit anong role ipagawa sa iyo, gagampanan mo. So, we don't judge that. As a matter of fact, right now, nakita nila, kaya dinala ko sa 30 months dito. So, everything was already done. Wala nang kaso. Wala nang kaso. Yung iba, meron pa. Kasi, alam mo. Why is it, ito, diretso ba na honest naman tayo. Why is it na we were able to talk to Viva and our Viva artists? It's because kami, sa Kapisanan Social Media Broadcasters, we are a partner of MTRCB. Volunteer kami doon kasi MTRCB, kulang ng mga 1 hour, so kailangan nila ng civilian volunteer. So, si Chairman Lala Soto was very, very, alam mo, si Lala, kapait Sabi nito, huwag kayong mag-aaway, magtulungan na lang tayo, ang dami natin problema, kami lang dito sa MTR problema. Kaya nakita namin ng problema na talagang kailangan ayusin na magtulungan lahat ng Pilipino, pati kayo. West Philippine Sea. Dahil atin ang West Philippine Sea. Merong bully na China na gustong kunin ito because very rich ang natural resources, may oil, etc. Ang dami dyan. We have a very rich fishing ground sa Pilipinas. Kaya gusto kunin ng China kasi kailangan nila. Ang problema, hindi naman sa nila And ang pinakamasaklap nito, ang daming fake news ng China na pinapakalat na pinabaliktad nila tayo ng biktima, tayo ang may kasalanan, kung ano mga sinasabi. And ang problema na nakita namin, the alarming sign na nakikita namin at this point in time is simply this. Marami ng mga kababayan natin naniniwala sa fake news nila. See? Akin yan. So, ang mga kababayan natin, dahil pinag-aakot na pag kayo tumampi sa kay President Marcos, sa gobyerno, magkakaroon ng nuclear war dito. Dahil yung mga Marcos, tuta ng Amerikano, etc. It's really a geopolitical thing, which is very unfair. Our President is very, very correct sa foreign policy niya. Okay? So, kailangan natin tulungan ang gobyerno natin para we can make sure na West Philippine Sea hindi mawala. No. Now, that is the problem. That is the issue na nakita ko when Chairman Lala and I talk about problems of the nation. So, nagkakataon na ito sina Ayana, sina AJ, etc. Alam ko na they want to more or less level up sa career nila. So, in-offer ko to sa kanila, would you like to join us? Total, problema ng bayan, ng Pilipino. Kayo, nakita namin na, of course, you're so beautiful, you're all sexy, but more than sexiness and beautiful, hindi na siya yan.
how beautiful she is. But more than the beauty na nakikita ko, tingnan niyo yung puso nito. Si Ayana, nakita ko na she is a patriot, she is a nationalistic person, and she wants to help. Okay. 90% of the survey of SWS, what you call this, Pulse Asia, lumalabas na 90% daw ng Pilipino galit sa mga ginagawa ng China, yung pambubuli. May problema. Gusto nila tumulong. Wala silang alam kung paano sila tumulong. So sabi ko, sige, let's do a TV series, let's do all these things, no? Let's do an advocacy. No? We will rally the hearts, patriotic hearts of the Filipino to unite so that they can support the correct government foreign policy that this government right now pinapagawa. Before this president, iba ang former president, iba ang foreign policy. Kaya lumala ang problema. Lumala ang problema sa West Philippine Sea. But anyway, tapos na tayo dyan na nangyari. Ang maganda, meron tayo isang gobyerno na correct ang foreign policy, no? Kailangan natin kausapin ang mga kababayan natin na suportahan ang tamang foreign policy sa West Philippines para hindi naman tayo kawawa. Ang pinakamasaklap for me, ito, diretsuhan, or media, showbiz media, may mga kababayan tayo na kasama na sa fake news ng China. Yung tinatawag na environmental development. No? So sila na ngayon, mga Pilipino ito, na nagsasalita sa mga sinasabi ng China na fake news. Diba? Naalala ng panahon ng World War II. No? Hindi pa naman ako pinanganak doon. 1963 ako. 1940s yun. Pero ng panahon ng ito, meron tinatawag ng makapili. Alam mo yung mga tao na sumusuot ng kayaw, yun, yung kirilo mo, anong gagawin anong gagawin ng kukunin patayin? Mas yan nakikita. Ito personal ko lang. Maraming makapili ngayon na tumanggap ng test para i-push ang tinatawag na China narrative sa West Philippine Sea. Now, in our own small way, itong mga talents na ito, by the way, mga talents na ito, hindi ko binabayaran ng TF. Libre ito. Even Viva is not getting any managers commission, etc. Tulong ito. Ang nabibigay lang namin dito sa kanila, ito yung chicken, max, o pansit. Hindi naman sa honorable, so to speak. Kasi siyempre, kailangan nila sumakay na taxi. So, ito lang. So you see, the people who in front of you are real heroes. Bayanay ito. Why? Maraming mga artista gumagawa ng project. Pero ang ulang tanong, magkano TF ko dyan? Ito, wala. Nang sinabi ko sa kanila na ito ang problema, naiintindihan nila. And they're here. Some of them wala. So pwede ba natin palakpakan sila? And pasalamatan? Sila ang gagawin natin first liner sa information dissemination para sa mga kontra sa fake news na ginagawa ng China. So they will act, they will let you laugh, they will make you cry, and they will make you fall in love in the TV series, in the radio series, and i-stream po namin ito sa Viva War, yung Viva Prime. Alam mo yung Viva Prime, ilan yung subscriber? Viva Prime, Viva One na yun, Viva One. 10 million! Pilipino, nagbabayad ng hangin to subscribe para manood ng mga ano yan. O diba? So, this is the first step. Then we have 3 TV stations na kausap ko right now na ipapalabas natin.
I have two major radio stations, no, na ipapalabas natin. Simulcast yan. And kung meron pang gusto sumama, ilalabas natin. Why? Because we would like to educate the nation na ang mga sinasabi ng inche, okay, fake news. And they will not, they want ang gusto nila sa iwa. They will get WPS, kunin nila without firing a single shot. Puro saywang lang. No less than a senator of the Republic sa harap ng press said that there are 26 sites right now sa Pilipinas na nakatutok yung missile ng China. O kayo, gusto nyo ba paputokin nila o i-surrender ang West Philippine Sea sa kanila without a single fight? But China will not do that. Fake news lang. Panlang, positioning. Para ang Pilipino magalit sa gobyerno natin. Magalit sila, ay Marcos, huwag po na anuhin yan kasi bombahin tayo na nuclear dito. So, mangyayari, ang posisyon ng gobyerno natin will be kept. For the first time, the foreign policy of this country na ilagay balik sa tama. Why? Because the foreign policy of this country is saying that the WPS is ours. Economic zone natin yan. Exclusive economic zone. At saka hindi po tayo kapagsalita. The court, the tribunal, the international court, ang sabi yan. Ang problema lang, nang bigay ang desisyon, the next administration after the Aquino, medyo friendly sa China. Now, we have a government right now na totoo. So, ang China galit kasi binababa na natin. So, ito lang sasabihin ko sila. This is fiction. Itong show na to fiction. So, pag sinabi nyo na, yung project ito pati sa China. Hindi, fiction to eh. Fiction. In other words, marites lang. Every time we make you laugh, we make you cry, we make you fall in love. Our artist here is educating your subliminal mind na ito po ang totoo. Huwag kayong makinig. Huwag kayong makinig sa mga fake news na binabayaran kasi dami nilang pera. Kaya pinakamasaklap dyan, mga kapwa Pilipino natin ang nag-propagate ng mga fake news. See? So, for the first time, tayo, I invite all of you, panindigan tayo. Panindigan tayo sa tamang informasyon laban sa mga fake news. And we would like to do that kasi isang oras namin kayo na bulang ngayon. Ilang 20 minutes na ako, ninilecturean ko kayo, sinisensuran ko kayo. At nagkakot yung mind, galing kayo. Lecturean ko kayo, listen about this lecture. But I have to tell you that. So, paano kung hindi gawin ito sa bayan? How do I do it? Sila, ipakita nila sa inyo, the whole nation, pailakin nila. The whole nation, patawanan nila. The whole nation, magiging mag-fall in love sa kanila. You will see this. Kaya yung team song nito mamaya, team song nito, it's Wakabong Malakasin. So we'll give it to you. It's about love. Pag totoong pag-ibig, dumating, huwag mo lang palampasin. Ibigay ko sa inyo. Sino nag-compose? Ang composer niyan si Moy ng The Company. But this time, hindi namin na i-play yung original nila. It was done in the 1990s, no? Ang kakanta niyan, we have Rani, we have Lance, we have everybody. Everybody. Diana. Tapos, Diana si Maria. Tapos, ganito.
ang pinag-usapan natin is only the TV show, the radio show, the streaming sa Pipawan. Yun yung press conference. Ang hindi ko sinasabi sa iyo, that's only 50%. The other 50%, ito sila, gagawin namin brand. The WPS is going to be a brand katulad ng K-pop, yung BINI, yung BTS, yung mga ganon, SB21. So, sumasayaw-sayaw sila. But we will also do that, pero a little bit better. And sila, dadalhin ko sila sa buong Pilipinas in forms of concert, mall tours, etc. Tapos, we will bring the message of West Philippine Sea through music. So as long as may gulo na sa West Philippine Sea, nandito sila. Kaya nakita nyo, yung mga line-up natin, puro mga concert kings and queens. Because that is the aspect after prince. Princess. Pakinggan mo siya kada kumanta. Later on, when we do the concert. And maybe Jerry, you can talk to your daughter about all these things, no? Ibig sabihin, sermonan mo siya. Yeah. Sermonan mo siya about this thing. And maybe, talagang ayan, pwede mo nag-do it. Lunch, kumakanta daw siya. O sabi mo yung anak mo, para diba? Tayo naman is unity, di ba? So if we can bring the families, like Carabao family, the Raimundo families, sa isang issue na kailangan talaga natin ibigay. What is that? So mayroon na tayong show. So habang nagra-run to, we are educating the Filipino mind na ganito pala yung West Philippine. Tapos dadalhin ko lahat sila. Alam mo, naka-costume itong mga girls. Nakita niyo ba yung kwan? Nakita niyo yung si Black Widow sa Marvel? Ganun yung costume sa mga girls. Because this is like Charlie's Angel, ito yung ganito. So they're there. But sila, cyber warriors. Bago magputukan ng gera, meron mo ng gera sa tinatawag na cyber world. So, hacking, gano'n. Ginagawa na ng China yun sa atin. Kaya karamihan ng mga natin, nagkakaproblema. So anyway, that's the story. But that is only 50% of the story. The other 50% of the story is abangan nyo yung nationwide concert namin. Bawat piyesta, ilang pang piyesta sa Pilipinas, bawat piyesta, dadalhin ko ito sila. And they will sing, dance doon sa barangay, and talk about the West Philippine Sea. Okay? Sama kayo, of course. Kasi ipag-cover yun. Ipag-cover yun, di ba? Kasi, may pagkano yun. Audition ka. Di ba, board na kayo sa akin? That's the reason why na ayaw ko mag-lecture, ayaw ko mag-documentary. Drama series. Yung shooting hanggang saan? Ang shooting bawal ka naman ng PDMC, di ba? How will you do that? alam mo, lahat na technology available. So yun gagawin niya. Kung kailan natin mag-shoot sa West Philippine Sea, may studio dito. Akala ko nasa sa Philippines. Dito. So, ang West Philippine Sea, pwede natin i-protect yun, na light, no? Sa chroma. Dito sila. You know the camera tricks we can do. Footage, yes. But most of the shoots na gagawin namin, hindi lang sa studio. We will shoot it dito sa Manila Friends. Di ba may kapihan naman sa Manila Friends? May kapihan naman sa Manila Hotel. So doon tayo. Ano kayo? O doon natin. Kasi yung isang buong hotel, complete setup na yan. So may swimming pool doon, may gano'n. Kailangan lang tayo ng scuba gear sa swimming pool. Ay sabihin natin na sa swimming pool. You know that, showbiz kayo eh. Anyway, board na kayo. So, example ko lang sa inyo, yung what not to do para to educate about what not to do. Do not do this kind of thing. Do not lecture, do not sermon, do not alin. Ako sa mga members ng class. Ano na?
Si Atty. Mark, kasama sa kasa. Kasama sa kasa. Assistant? Kasama sa kasa. For Lance and Danny, kasi nga may i-inject dito sa story about AI or artificial intelligence. So, ano yung take mo? Anong take mo sa... Yeah. Jerry is also the hologram. Si Ali is the hologram or AI So, for the Philippine team. Si Jerry is the hologram for the China team. Yeah. so talagang pala yung magkapatid, kung ano yung take nila sa artificial intelligence. First take na Yung totoo artificial intelligence, yung totoo. Yeah, kasi gagamitin sa movie. Well, nakakatuwa siya, but also nakakatakot because especially that you could mimic other people's voices, pati itsura nila. So, kailangan talagang maging mas discerning tayo. And that's one of the reasons kung bakit importante din itong show na to. Kasi yung mga tao would be taught how to be more alert para hindi sila ma-deceive, you know? And although sa sa pagka-high-tech ng series naman, I'm excited kasi hindi tulad sa ibang series na yung AI is a separate footage. Meron silang device na nandito talaga. So yung first time ever in Philippine series. Na yung kausap namin yung AI ni Ali is right here. So nakikita ko si Ali. So she's active behind us. So that's interesting. And in my role, kasi yung role ko is the AI expert. So ako yung character ko yung gumawa ng ito. Si Kuya naman. Yung take ko sa AI, technology should be our friend, not a crutch. And this TV series, kasi palagi yung kagandaan ng AI. Dapat matakot sila sa AI. Even in the music industry, hindi na ginagamit ang kapote. Pipinpin mo lang, it's gonna write a song for you. So nawawala na yung mano-mano. Hindi na tayo mag-iisip. But through this show, this TV, they will show what the AI can do to harm us. So that awareness is important. Kasi wala ngayon AI ng AI na lang Diba? Kasi si AI dalas-dalas, baka AI na rin. Yung importante dito, pakita nila yung dangers of AI, hindi lang yung the beauty of AI. Kasi it's a double-edged sword. Ano, naisip mo pa yun? Diba? Mataba talaga ang utak. Tsaka alam niyo, excited ako dahil matagal na sa sports, kayo lang pinagsama ni Jerry. Kaya pa kayo Can we ask Massimo Scofield, please also be artist, volunteer sa atin. Tito Jojo. Massimo Scofield. Ayun nga po, masaya ako kasi kagabi, nabilang ako dito sa proyekto na to. Katulad ko ng pagkukuha naman natin lahat na yung ating sa akin. Diba? Pero para sa akin, ko, dapat hindi tayo umabot sa patayan. Diba? Kasi sayang ang buhay. Isa lang ang buhay. Sayang yung mga nasisimulan natin. Sayang yung mga nasisimula. Mga bata. Diba? Ang dami. Itong palabas na ito sana, hindi sana maging bigat to para magmula ng hindi ka nais-nais. Diba? Sana mapakita natin dito na yun, hindi tayo takot, matapang tayo, pero sa paraan na maayos. Hindi kailangan ng mga animal yan. Yun lang po. At maraming salamat po kasi binigyan ko. M-A-S-S-I-M-O S-C-O-F-I-E-M-E. Yun na. Salamat po. Okay na po. Opo. Ay, isa na lang. Sige. Boss, meron ba dito, political, meron ka bang tatakbo ka ba? Kasi baka masabihan ka, is this for any political something? May political dito. Political against China. Geopolitical. Tatakbo ako doon sa basketball court.
lalaro tayo. Alam mo, magiging gym instructor ko si Rocky. So, kailangan naman ko magpapamayat. So, hindi mo na kailangan ng AI. This is not a political. It's actually the issue is geopolitical, but walang tatakbo dito. Ang gagawin natin dito is we have to rally the Filipino nation to stand by and support this government. Because this government is the only thing that differentiate ang pagkatalo natin at saka pagpanalo natin sa West Philippine Sea. So that's the only thing. So right now, swerte tayo. Oh, may isang gobyerno tayo at this point in time, no? Na tama ang foreign policy. Yun lang. That's why we're trying to support the policy, the official policy of government. So, irregardless kung sino yung nakaupo dyan, no? Hindi masyado natin tinitingnan. Okay? So, ang nakaupo dyan, at this point in time, nagdesisyon siya sa ganitong foreign policy, doon tayo pumapalakpak. Because tama. And this foreign policy is pro-Filipino, not pro-US, not pro-China. This is pro-Filipino. So may mga nandyan na nag-accuse na si Marcos, okay dyan, kasi pro-American yan. No. The geopolitical impact of this is para sa bawat isa sa inyo. Pro-Filipino, not pro-American, not pro-China. So, yun lang. Pero ako, tatakbo tayo. Rabi. Hindi mo gagawin ng life story ko. May kasama siya. Yung nangyari kay Go, check ko, mapapanood ko. Kasi kung may pumutok dyan, na totoo, may pumutok rin bukas. Kasi araw-araw ako. It's like yung FPJ ang probinsya. Parang ganito yan. Yung batang kaya. But we're not going to hear it sa channel 2. Ibang channel. Mas marami. Mahal kasi yung channel. Dito lang tayo sa. Nandyan kayo. Importante kayo. Kasi kayo ang magdadala. Magdadala ng message. So basically, gano'n. Okay, ayoko na magtanong. Charot. Hi, Doc. Mamiss ka namin, Doc. Ang tagal nang nawala. Kaya, Makantahin kita. Sa Iloilo. talaga ba, Doc? Hindi, Doc, ito. Kasi kanina na-mention mo, Doc, na tapos na yung mga kasong sinampan ng KS, kapisaran ng mga social media broadcasters ng Pilipinas. O, yun na lang. Kina Vice Ganda, sa Viva, sa Viva Max. Paano pwede yung pa-detail lang ng Doc kung ano naging usapan, ano naging ending para masabing matapos yung kaso? Ang kaso natapos na sa mga Viva artists. Yung kaso namin kay Vice Ganda is still ongoing. Ang kaso namin kay Fowler, hindi others, ang na-dismiss. Ang kaso natapos because natalo ng kaso. Nanalo sila. Natalo kami. Natalo kami. Ay, kasi hello. Anong question? Ano po naging ending? Bakit natalo? Ano po ba yung By the way, yung lawyer ng KSMBPI, sa lahat ng kaso na pinay natin, I think last year yun, in fact, I think namit ko si namit ko siya sa prosecutor's office when we filed the case doon sa prosecutor's office sa Pasay. And also in Quezon City, nag-file kami kay Vice Ganda. But pending pa as of today. Hindi pa na-dismiss yung kay Vice Ganda, pending pa yun. And kay
Tony Fowler, trending pa din yun. So, hindi pa, yung Viva lang, nung na-dismiss ang Viva, hindi kami nag-file ng motion for reconsideration. That's why yung sinabi ko na nagpatalo kami kasi hinayaan na namin na matapos ang kaso. Kasi may mga settlement with respect to the KSA-BPI, with respect to the advocacy. Walang natanggap ng KSA-BPI na any single centavo, wala. With respect sa Viva, wala. Purely advocacy-based. Nakipag-settle kami sa Viva through the help of PRCB, si Chairman Lala Soto, na mag-settle. Purely for advocacy ng KSA-BPI, natutulong ang Viva for our cause. Yun. Kaya pala nagkaroon ng collaboration na doon. Yes. The effect for the settlement or the case na KSA-BPI with respect to Viva. Pero ibig sabihin, ba tuloy-tuloy pa rin ng Viva Max, yung mga ginagawa ng Viva Max? Alam mo, kasama sa freedom of expression and freedom of information is yung mga art forms. Ito mga movies na ginagawa sa Viva Max, these are adult arts forms. So they have the right to do that. Ang gusto lang namin, gawin niyo yung Viva Max sa isang channel na only adults verified. Pinailan namin sila ng kaso because of the fact na yung mga adult content nakarating na sa mga Facebook, personal pages ni Ayana, ni AJ, na actually any kids can watch. So, to more or less solidify ang point namin, kinausap sa mismo yung Viva. And we offer to them, na sabi namin, ang problema nila, kayo, yung piracy. We would like to help you and we will give you for free, for free. Ayusin namin yung streaming apps ninyo para hindi maging hakapol na. And the technology na ino-offer namin, na gagawin namin for Viva, doon sa Viva Max na para walang makagalaw, is the blockchain technology. So kung gusto niyo malaman kung ano ng blockchain, i-google nyo lang, and you will see that this is the technology na kahit eleksyon pwedeng gamitin, wala kang dayaan. So we offered that sa Viva na sabi namin, para mabuo na ang pagtulungan natin. Tutulong kami sa inyo. We are not really against what you're doing. Kasi freedom of speech expression yan. Ang gusto lang namin, maglagay kayo ng isang that walang access ng mga bata. And para hindi lang kami puro tagtag at puro kaso, ito, dinala ka lang ng IT natin ng mga kaibigan under the League of Cybersecurity and Data Privacy Group, of which I am also the chairman. Pinakausap ko sa IT ng ano. So we are right now doing that. Pinag-uusapan. Now, ang hope dyan is this. Pag yan nagawa natin, wala na kayong mga sa ganun, na puro knockout na mga pelikula na ayan. Nobody can know it. So, that is the start of really something na right use. So, ang makikita ng mga bata sa social media, sa Facebook, are already homes. Hindi na pwedeng mag-post. Kasi right now, the KSA-BPI has organized KSA-BPI Anti-Fake News Task Force. So kami, hindi naman kami talagang ganyan. Ang gusto lang namin is mag-educate sa mga vloggers. That's why we designed the very first TESDA course on social media content creation. Kami yun. So if you want to become a vlogger, you enroll sa TESDA. Ang pangalan ng TESDA is, that's a 70-day course, is content creation. Then you will learn how to edit your news, etc. So in other words, gusto namin, magkakaroon ng tinatawag na standard. Kasi sa totoo lang, ang social media, walang government agency na nag-regulate. The only regulator right now is the NARCG na ang mandate nila, when they were created in 1985, is sa TV at saka sa movies.
pagdating sa social media, wala. That's why, nang kinailan ng suspension, ang showtime. No? Ang nakailan is the program and the network, GMA. Si Vice Ganda at saka si Ayon, wala silang kaso. So, wala ng jurisdiction kasi yung MPS. Kami na nag-try na. And it's still going. Kung gusto ni Vice Ganda matapos na to, kasi aabot kami hanggang Supreme Court. Dito sa Quezon City. Gusto niya matapos na ito, mag-artist dito sa amin, samahan niyo. Bukas i-drop namin yung kaso. Di ba? Ito yan. Samahan ito yung mga heroes of the nation. Samahan niya. Pero, Ito-drop namin yung kaso. pero ano, Ito ko. Di ba? Makipag-usap lang siya sa abogado. Yung abogado, i-drop namin yung kaso. Mas katulungan ang laban ng tayo. Tapos si Vice Ganda, patriotic rin, di ba? Gumawa siya doon ng TikTok yung about pangalan ng Pilipino. We have nothing personal against these people. Si Ayala, you know that. Hindi kami magkakilala ni Ayala, nothing personal. Ang kilala lang si Jojo. Jojo Piloso yung discoverer. Pero you know what? Yun lang. Madali naman ito pag-usapan. But as I told you, I'm not joking. Kung magkaroon kami ng settlement with the group of Vice Ganda, with the group of Tony Fowler, but kami not willing na mag-usap. Tapos, yun lang nga, ang usapan guidelines. Kasi ayaw lang namin yung mga malalaswa na mga movies, videos, ipopost sa general app like Facebook, wherein kahit kindergarten na open the Facebook. Gusto niyo ba yung mangyari sa mga anak nyo? Of course not. Di ba? So that is what we're trying to do. So, again, pwede ba natin palakpakan ulit yung mga bayani natin? Bayani ito! They're here! ko kaya Attorney Doc, kung sakali sabi nga ni Doc hanggang Supreme Court lalaban niya yung kaso. At if ever na hindi naman din makipagpagkasundo si Vice Ganda, ano yung mga punishment na pwede nilang harapin ni Alan Perez? Yung kaso kasi na final namin is criminal case. So possible may kulong yun ng mga 6 to 12 years in prison. So what we are waiting for sa element naman, yung sabi ni Doc, as a lawyer, pwede ko naman i-discuss ang kaso basta sasama siya sa WPS na project. Same also with Tony Fowler, yun din. Same case din po kay Tony Fowler, 6 to 12 years din po. Pero wala naman pong babayaran ng damages. Wala, kasi we are not asking for damages. We are asking not least for yung criminal case na ma-face nila. So, hindi civil case na pinahal namin, criminal case na pinahal namin. But of course, we are willing for settlement kasi sabi ko nga, advocacy based ang file namin ng kaso. Yes. So, we will drop all the criminal cases against Vice Ganda, Tony Fowler, subject to the condition na sasama sila sa WPS. Thank you po, Attorney. Yung ano lang, next question ko naman kay Ms. Diana Meneses. Hello, Diana. Oo, ang ganda pa rin Diana. Pero, Diana, na-curious lang ako kasi nga, ang tagal mo rin nawala sa showbiz. Tapos ngayon, bumabalik ka na kahit wala ka daw talent dito, sabi ni Doc, di ba? Ginawa mo pa rin yung movie. So, ano lang yung, mga pinag-aabalahan mo during those times na nawala ka sa showbiz sa Itbulaga? I left Itbulaga in 2012. I stayed in the country. I did ABS-CBN with Jerry, some of our class here. Anyway, I was working with ABS for a while, and then I did GMA News.
course, wala lang pareho sa Itbulaga. Kaya siguro feeling na wala ako. Pero I make a show, daily show. I have my own TV show now. For the past 3 years, we started during pandemic. It's called Kada Umaga. It airs on Net 25 from 10 a.m. to 12 noon every day. Kasama ko dito si Emmet Malawar, Pia Borneo. Kami tatlo po yung host. Aside from that, we also had the head of teleserye with Net 25 back in the pandemic time. Prior to that, the only time na nawala ako, siguro for a year, is when I got sick, diagnosed with cancer, breast cancer. So I stopped for a while, but all throughout, maybe I won't be doing projects that are mainstream or as known as what everyone is used to see. But I've never ako nawala. I've been working on my craft. Lalo sa Tagalog po, kasi kailangan ko naman siya i-improve, no? Pero hindi po talaga ako nawawala. Siguro hindi lang talaga ako kaya kasing galing ang talaga. Pero kasama ko rin sila. Even if may mga show abroad na actually recently, no, 2022, Dubai kami, we did a concert, we sang together, Little Big Enjoy. Yeah, tuloy-tuloy pa rin po. And we also have a movie right now, me and Lance. We're still finishing the movie. And I also have a show with Aga Pula for 2 years now. It's called Tara Game Magadagat. Kami dalawa po yung host sa game show. Yan lang. So wala bang offer na bumalik ka sa Itbulaga? Wala naman ganon, I think. But I'm open. They are for sure. They are my family ever since. Lahat ng meron ako today, especially on my name, it's because of Itbulaga. Hindi ako makilala dito sa Pilipinas kung wala sila. So very grateful and thankful ako. Pero matagal na yan po. Of course, open lagi ang doors. Pero meron na kasi akong ginagawa araw-araw. Pero of course, pamilya ko pa rin yan. So, ano lang details lang dun sa sinabi mo, nagkaroon ka ng breast cancer. Kailan nangyari ito? Anong year? So, it happened in 2018. And by 2019, I was already working again. And I'm cancer-free. Happy and grateful to say that. Thank you, guys. Kaya kung mabangkin mo, medyo payat ako, hindi ako kumain ng mga nasa harap ko kasi meron akong special diet just for cancer. I still do weekly treatments just for cancer. But when I went to my oncologist, has considered me cancer-free for 6 years now. And I would love to advocate this to the Filipinos because there's a way you can conquer that. And I was stage 2B, papunta ng 3. And and I was able to overcome it. And it's possible. Kaya gusto ko yung share yung story ko sa mga tao. Wow! Inspiring naman pa yung story mo. Kaya, good luck ha! Last na kay Jerry. Jerry, ayun. Jerry, kasi sabi mo kanina, lahat ng mga advocacy project, kasali ka. So, parang nagiging patriotic ka na rin, di ba? Well, it so happened na, patriotic naman ako eh. Kasi, unang-una, mahal ko ang Pilipinas. So, and it so happened na tuwing may mga ganyang klaseng pelikula, nakakasasa. At saka yung mga documentary film ng PNP, yung Badge of Honor, yung sa AFP, yung uniforme, yun yung mga pinagbidahan sa kanila. Ito, pangatlo. Pero kung Jerry, meron ba o nagkaroon ba ng offer for you to serve the country like maging Army Reservist, katulad ng mga artista ngayon na, di ba, nag-join sila sa ASR service, like sila Gerald Anderson, sila Ronnie Diaz, sila Arce Munoz, George Demeco. Actually, galing ako sa pamilyang mga men in uniform. Ang tatay ko, Army Captain. Ang mga kapatid ni nanay, mga paprok pa ng tawag ng mga official sila ng Philippine Army. Yung mga pinsang buo ko naman, pinsang official ng Philippine Army. So bakit hindi ka na-encourage na sundan yung yapak nila? Hindi ko alam eh, considering na lumaki ako sa base airways. Doon ako nag-elementary, doon ako nag-high school. Kasi ang pangarap ko talaga nung araw, ang pangarap ko maging Francis Magalona. I wanna be like him, but not didn't happen. Hinildag nila ako sa action star. Kasi ang sabi ng Octo Arts, huwag ka nang mag-recording kung habang action star. Bibildapin ka namin ng action star. Hindi naman ako naniniwala. Ayun, and the rest are history.
At least nakapag ano ka ng pangalan as action star. Yeah. Until now, dami pa rin project. Yeah, pupromote ko na rin, may movie kami, yung Ora de Peligro, gagawin po natin. Action drama. Parang ikaw ang BCS action star ngayon, ha? Sana rin tayo. Gagawin din kami mga batang release. Actually, nagtitaping na. June. Okay, congratulations again. Fighting shot doon. Para alam tutorial yata sila. Kasi baka matulong na kayo eh. Okay, syempre. Alam mo ba na meron akong doctorate in divinity? Kasi kaliatas ko sabi ko. So, gawin ko sa day, gusto nyo ito. Ituloy natin hanggang umaga. Yung sermon, gusto nyo. Anyway, maraming salamat sa lahat. And sana, ipaalam nyo sa buong bayan na ang West Philippine Sea ay atin. Yun lang. Because pag alam natin atin ang West Philippine Sea, ipagpatay. Pag pinaglaman natin yung unang step dito, huwag maniwala sa fake news ng China. O yun lang. So yun, malaking bagay na yun. Can you help us? Propagate is right news and truth. O, yun ang gagawin natin. Palakpakan natin yung mga heroes. Ang ibang artista gumagawa ng project, of course, okay yan. Because kailangan may talent, of course, hanap buhay. Pero mas palakpakan natin yung mga artista katulad nila. At honoran yun. Because they believe, no? So, dapat, pag gumawa na sila ng project, maliban sa WPS, supportahan na natin. Kasi may bayad kayo. Walang bayad. So let's give them a hand, please. Palakpakan natin. Yung mga heroes natin, we have Lance Raimundo, Diana Meneses, we have Rani Raimundo, we have Jerica Matigal, we have the beautiful Ayana Misola, we have the beautiful Binibining Pilipinas, Ali Forbes, atin na lang din sasabihin ko yung susunod. Kasi, ano to lingkod bayan kasi ito. She's very, talagang grabe yun. Ali has a foundation ng ginagawa ni Ali, mga feeding, etc. Okay? So, later na lang pag-usapan sa kanila sa separate interview. Of course, we have Massimo Scofield. So, tandaan yung pangalan, Massimo Scofield. We have Jerry Rabal and our new discovery sa pelikula ni Mark Castillo. So, yung abogado ng SNI na muntik na pinakulong dito ng mga congressman. So, artista na yun yan sa atin, di ba? Director nyo. Direct Carlos Montero, TGPI, Directors Guild of the Philippines, etc. So si Direct Carlo, matagal na ng director ito. Direct Carlo is a movie director. Marami na siya mga lumang pelikula, mga war 1980s, etc. na ginagawa. So, Direct, this is the first time na gagawa ka ng TV series. No? Puro movies lang. No? Puro movies. Say hi. Hello, kumusta po kayo? Director Carlo Montero po. Mahirap naman yung mag-gera talaga. Ano na muna natin sa ano to? Ang Gera sa pumangan na lang. yung WPS, West Philippine Sea, ay fiction lang to. Fiction, pero malalaman natin dito yung lihim ng West Philippine Sea. Kung bakit inaangkin ng
China. Na atin naman talaga yan nung araw pa. Hanggang sa ngayon, bakit nila pinipilit yung West Philippine Sea? Baka may lihim talaga. Yun lang po. Maraming pong salamat. Sige. Totoo. Halika nga dito. Ito pa yung sa artista. Mrs. Philippines Universe. We have Mary Carabova. And Mary also sings. No? Maganda ito. So kasama natin. Mary, say hi. Hello everyone, good afternoon. Sorry, I'm late kanina kasi may transaction ako. Good to be here. At least hindi masyadong late na ako. So you can listen to, makatay ka na natin ito ba? Late, pero alam ko we have this is picture. Doon sa kabila. Alright, let's see. Una lang yung girls, tapos sa likod yung mga boys para. Okay. Ano kaya? Nakalindi ka lang rin sa mga posisyon para Forward lang natin yung test. para pag ano tawag dito, binabasa yan sa diaryo, may picture, diba? Apa. Yung mga girls, Kita po kayo sa poster. Mga girls, yung mga girls, Haven't been many. bago tumupo ka. Okay naman mo. Pwedeng mo po kayo para kita yung Para makita yung WPS na I-cover natin yung mesa. Doon ka muna. Para makita yung WPS. Daya na lang. Sineta ka. Sa gilid nila. Para ako sa harap ng... Ayaw ako dito. Okay, sa gitna po. Ano pa si Henry? Okay, 1, 2, smile. Smile siya na ba? Si Henry will portray the Chinese na kontrabida. Okay, po. 1, 2, 3, then to your left. Ito po. Here, 1, please. 2, 3. Sa gitna po ulit. Sabay na. Sa likod. Here po. 1, 2, 3. Direct. Thank you. Okay, thank you. Sayang daw kita. Okay.